Okay. Hello, sir. This is the group presentation. And the title of presentation is Anti-Carnapping Checkpoint. Objective of the operation. The primary objective on an anti-carnapping checkpoint is the deter and prevent vehicle then by conducting thorough inspection, verifying vehicle ownership, and apprehending suspected car theft and ultimately ensuring public safety and security. Ang anti-carnapping checkpoint ay may layuning pigilan at maiwasan ang pagnanakaw ng sasakyan sa, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng inspection, pag-verify ng ownership at paghuli sa mga pinaghihinalaang car theft upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Next. Next. Legal basis. The legal basis, under the Republic Act 1088-3, also known as the new Anti-Carnapping Act of 2016, it defines carnapping as the unlawful taking of a motor vehicle without the owner's consent, and it increases penalties compared to the previous law. No, sabi po dito, no, ang legal basis po natin na Republic Act 1088 3, no, sabi po dito na ang carnapping daw po base sa batas na ito is dinedefine niya as unlawful taking of motor vehicle or tabag sa batas ang pagkuha ng isang sasakyan o anumang uri man ng sasakyang di motor na walang consent sa ah, may-ari nito, no? At pag nahuli po kayo ng mga otoridad na lumalabag sa batas na ito, ah, meron po itong mataas na pananagutan sa batas, mataas po ang penalty compared dun sa dating batas na pinalitan nitong new Anti-Carnapping Act, which is the Republic Act 6553, 6539 rather, no? Uh, the second stanza will be uh, explained by the next recorder. Thank you. Next. RA 6539, the Anti-Carnapping Act of 1972, is a Philippine law and defines the penalty of motor vehicle theft known as carnapping. It outlines penalty ranging from imprisonment to the life imprisonment based on the severity of the crime, such as committing it without violence or with violence, intimidation against a person. Ang sinasabi naman dito, pag ninakaw mo ang isang motor o sasakyan, ay maaari kang magkakaso, makulong ng habang buhay. Pero nakadepende ito sa pagnanakaw. Lalo na kung may karahasan o may intimidation. Halimbawa, si Aliwalas, nakasakay siya sa kanyang sariling motor. Pero sa pilitan kong kinuha yung sa kanya yung motor, kaya may nangyaring karahasan, kaya maaaring magkaroon akong kaso, makulong ako, o pwede din akong pagmultahin kapag nangyari yung krimen na yan. Next po. Assigned roles. Number 1 is team leader or the OIC. Ensures
all personnel perform their assigned duties correctly and adhere to standard operating procedure. So, si team leader daw po is siya yung nag-susure o nag-ensure na lahat ng personnel natin na naka-assign is nagagawa nila ng tama yung trabaho nila at nasusunod po nila yung SOP or the standard operating procedure. Number 2 is the spotter or the vehicle interceptor. Identifies and direct target vehicles into the inspection area. So si spotter daw po is siya yung nagpapara ng mga sasakyan para papuntahin po sa ating inspection area. Number 3, inspection officer. Primary contact. Conduct the initial and main interaction with the driver and passengers. So, si number 3 naman po, si inspection officer, siya naman po yung unang nakikipag-contact sa ating driver and passenger. Commonly po, siya po yung humihingi ng ating lisensya and ORCR ng sasakyan. Number 4, security or the cover officer or siya din po yung backup. Provides armed cover and ensure the safety of the inspection officer and the team. Kung makikita po, kung familiar po kayo sa mga checkpoint, meron po tayong makikita doon na sa kanila na merong armado talaga palagi na isang tao doon, which is siya si cover officer. Yung lagi may dala siyang baril. Pinapanatili niya yung safety ng kanyang buong team. And number 5 naman po is a recorder or evidence custodian. Manage documentation, logs, and evidence. So, siya naman daw po yung nagmamanage ng mga documents, log, and evidences. Yun lang po, thanks. Next. Step-by-step procedure. Authorization and coordination. Dito naman daw po sa authorization sa coordinator, kailangan daw po authorize ng hepe ninyo at tapos number 2, personal and equipment check. Kailangan daw po nakahanda yung mga gagamiting equipment nyo at saka yung personnel ninyo. Number 3, site establishment. Mahalagang bahagi daw po ito ng operasyon upang matiyak na ang kaligtasan at kaayusan. Number 4, initial contact and greeting. Number 5, routine visual inspection. Number 6, verification of document and profile vehicle. Layunin daw po nito na matukoy ang mga posibleng nakaw na sasakyan. Number 7, intensive search interview. Number 8, apprehension and document. Dito nakasaad ang hakbang, pamantayan at proseso ng pagsasagawa ng aresto. Number 9, inventory and turnover. Layunin po nito ay tiyak na lahat ng piskang sasakyan at kagamitan dokumento ay maayon ng maitala, ma-secure at maipasa sa tamang otoridad. Number 10, post-operation report. Layunin po nito maitala at maipasa at maimbestigahan ang lahat ng pangyayari sa sinagawang anti-carnapping checkpoint. Ilamang po. Salamat. Next. Risk and safety considerations, coordination. Purpose, to ensure the checkpoint safe, legal, and organized. Layunin daw po nitong upang matiyak ng checkpoint ay ligtas, legal, at maayos ang daloy ng operasyon. Common risk, traffic accidents, vehicles may hit people or barriers. Ito ba yung mga aksidente sa daan na karaniwan po sa mga pampublikong daanan? Maaari daw po mabangga ng sasakyan ng mga tao o harang kung hindi maayos ang daloy ng trapiko. Safety measures, always follow police orders and stay in your assigned area. Ito daw po yung mga hakbang na dapat daw pong sumunod sa utos ng mga pulis sa checkpoint at manatili sa nakatalagang lugar upang makaiwas sa panganib. Emergency actions,
Violent suspect, move back and call the police immediately. Ito naman daw po yung mga dapat gawin pag mayroong emergency. Kapag may marahas o panganib na suspect, lumayo daw po agad sa lugar at tumawag ng pulis para sa tulong. Extol. Next. Coordination and documentation plan. Coordinate with PNP, LGU, and barangay official before the operation. Para matiyak na na alam ng lahat ang kanilang tungkulin at lugar na babantayan bago magsimula ang checkpoint. Maintain clear communication during the checkpoint. Panatilihin daw malinaw yung komunikasyon habang nagsasagawa po ng checkpoint. Mahalaga ito dahil tuloy-tuloy ang ugnayan para agad makapagresponde sa anumang insidente o kahina-hinalang sasakyan. Report incidents or suspicious vehicle immediately. Inulat daw agad ang mga insidente o kahina-hinalang sasakyan para makagawa agad ng aksyon at mapanatili ang kaligtasan ng team at mga motorista. Conduct briefing and gather reports after the operation. Magsasagawa po daw ng debriefing at kunin ang mga ulat na pagkatapos ng operasyon. Ginagawa ito para malaman kung ano ang naging maayos at kung ano ang kailangang pagbutuin sa susunod na operasyon. Record all activities in the logbook and prepare a summary report with photos or videos if needed. Itala ang lahat ng aktibidad sa logbook at kumuha ng buod na ulat kasama ang mga larawan o video kung kinakailangan. Ang documentation ay nagsisilbing na ito'y patunay at itala ng lahat na nangyari sa checkpoint. Submit documentation to the team leader or station commander. Ipasa daw lahat yung mga dokumento sa team leader o kaya station commander upang maging opisyal ang ulat at maayos na maisama sa mga record na operasyon. Thank you po. At yun lang po ang group presentation namin. Okay na tol, ano ka na? Okay na, okay na.